Isa pong napakagandang araw sa inyong lahat mga kabarya. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malalim ang 125 piso Jose Rizal commemorative coin na katulad po ng nakikita natin dito sa ating screen. Kung nakakita ka na ng ganitong barya sa social media o kung mayroon ka na ito sa iyong koleksyon, malamang ay marami kang tanong. Ano nga ba ang kwento sa likod nito? Magkano na ang halaga nito ngayon? Pwede mo ba itong gamiting pambili ng bigas o panggasolina sa labas? At higit sa lahat, mas okay ba itong itago o ibenta na agad sa mga kolektor? Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na ito gamit ang mga totoong datos at wala pong halong haka-haka. Magsimula po tayo sa mga pangunahing detalye ng baryang ito na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang baryang ito ay opisyal na ginawa noong taong 2022 upang ipagdiwang po ang 125th death anniversary of Jose Rizal. Ang ika-125 na taon ng martiryo or martir ng ating pambansang bayani mula noong 1896 hanggang 2021. Ayan, dito pa lang sa face value na 125 piso ay kakaiba na talaga ito. Ayan, hindi tayo madalas makakita ng perang papel o barya na may eksaktong dominasyon or domination na 125. Kaya naman marami ang nagulat at nagkaroon ng interest nang una itong i-announce ng pamahalaan. Ang type ng barya na ito ay klasipikado bilang isang non-circulating coin. Ibig sabihin, hindi ito idinisenyo para iikot sa pang-araw-araw na transaction sa mga palengke o grocery. Ginawa ito para sa mga kolektor at para sa pag-alala sa isang mahalagang yugto ng ating kasaysayan. Ngayon ay tingnan naman natin ang physical na anyo at composition ng barya dahil dito po nagmumula ang tunay na ganda nito. Ang barya ay gawa po sa tinatawag na Nordic Gold. Ulitin ko, Nordic Gold. Huwag kayong malilito dahil kahit may salitang gold sa pangalan nito, wala itong totoong ginto. Ang Nordic Gold ay isa pong uri ng alloy o pinaghalong mga metal. Binubuo ito ng 89% copper o tanso, 5% aluminum, 5% zinc at 1% tin o tingga. Ito rin ang parehong material na ginamit sa ilang euro coins sa Europe. Ang baryang ito ay may bigat na 15 grams, may diameter o laki na 34 mm at may hugis na bilog. Ang teknik na ginamit sa paggawa nito ay millet at ang orientation nito ay medal alignment na nangangahulugang kapag iniharap mo ang barya at inikot mo ito pabaliktad, parehong nakaturo sa itaas ang kanilang disenyo. Ang catalog number nito para sa mga international collectors ay N number 361218. Lahat ng ito ay opisyal na nilikha ng BSP Security Plant Complex sa Quezon City. Ngayon ay suriin naman natin ng detalyado ang sining na nakaukit sa baryang ito. Sa oversight o sa harapang bahagi, yan po ang nakikita natin dito. Makikita po natin ang bust o ang mukha ni Jose Rizal. Ayan. At siya ay nakaharap sa direksyong front left. Sa ibabang gitna nito ng kanyang mukha, ayan, ay narito ang kanyang opisyal na lagda o signature. Sa kaliwang bahagi naman ay ang opisyal na anniversary logo. Makikita rin ang tekstong nakasulat sa Latin tulad po ng 125 years. Ayan. Martyrdom of Jose Rizal. Yan po yung nasa gilid. Ayan. At syempre, makikita na rin natin yung taon na 1896 to 2021. Yan po yung nasa ilalim.
May maliit din na mint mark na pi na sumisimbolo sa Security Plant Complex ng Pilipinas. Ayan, dito po. Ngayon, kapag iniharap mo naman ang reverse o ang likurang bahagi ng barya, yan, wala po tayong kuha sa likod, tanging yung harapan lang. Pero ang makikita po sa likuran ay ang sikat na Rizal Monument na matatagpuan po sa Luneta, Manila, na original po na idinisenyo ng sculptor na si Richard Kessling. Sa kaliwang bahagi po ng monumento ay makikita ang opisyal na seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kasama ang denomination nito. Ang mga nakasulat na letra po sa likod ay 125 piso, Republika ng Pilipinas, Rizal at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sining na ito ay patunay ng mataas na kalidad ng paggawa ng barya dito sa ating bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa mga pinakamahalagang tanong ng marami. Ano ang interesanting bagay na meron sa baryang ito na wala sa ibang barya? Ang sagot ay ang limitadong bilang at ang commemorative nature nito. Dahil ito ay isang non-circulating commemorative coin, hindi ito marami kumpara sa mga piso o 5 piso na barya na hawak natin araw-araw. Ang paggamit po ng Nordic Gold ay nagbibigay dito ng isang natatanging kulay na parang ginto, ngunit hindi kumukupas ng mabilis kumpara sa ordinaryong tanso. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na pwedeng hawakan. Para sa isang kolektor, ang pagkakaroon ng barya na may kakaibang denomination tulad ng 125 piso ay isang malaking karagdagan sa kanilang koleksyon dahil bihira ang mga ganitong serye sa kasaysayan ng BSP. Dito naman tayo sa usaping halaga o value nito. Magkano nga ba ang halaga nito ngayon kung bibilhin ng isang interesadong kolektor? Noong unang inilabas ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang barya ay ibinebenta sa kanilang opisyal na online store sa halagang 1,000 piso hanggang 1,200 piso. Depende po sa packaging o kung may kasama itong certificate of authenticity at saka box. Dahil limitado ang supply at marami ang gustong makakuha, mabilis po itong naubos o na-sold out. Sa kasalukuyang secondary market o sa mga grupo ng mga coin collectors at numismatists dito sa Pilipinas, ang presyo ng 125 piso Jose Rizal na barya ay naglalaro po na ngayon sa pagitan ng 1,500 pesos hanggang 2,500 pesos. Ang presyong ito ay maaari pong tumaas pa depende sa kondisyon ng barya. Kung ang barya ay nasa loob pa ng original nitong capsule, walang gasgas at may kompletong kahon, mas madali itong mabebenta sa mas mataas na halaga. Kung ito naman ay nagastos na o may mga mancha o gasgas na, maaaring bumaba po ang halaga nito pabalik sa original nitong presyo o baka mas mababa pa. Ayan, pumunta naman tayo sa legal na aspeto ng baryang ito. Pwede ba itong gamiting pambayad sa labas tulad ng sa mga tindahan, fast food chains o mga malls? Ang teknikal na sagot ay oo. Dahil ito ay nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at may nakasaad na face value na 125 piso. Nangangahulugan na ito naman ay tinuturing na legal tender sa loob ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, yan, meron po tayong salitang ngunit dito. Kahit na ito ay legal tender, hindi po praktikal at hindi iminumungkahi na ipambayad mo ito sa labas. At bakit? Dahil karamihan sa mga cashier, tindera at ordinaryong mamamayan ay hindi po pamilyar sa baryang ito. Kung dinala mo ito sa isang sari-sari store para ibili ng soft drinks, malaki ang tsansa na tanggihan ito ng tindera dahil iisipin nila na ito ay peking pera o larong barya lamang dahil hindi po sila nakakakita ng 125 piso sa araw-araw. Bukod dito, kung ipambabayad mo ito sa halagang 125 piso lamang, ikaw ang lugi.
Tandaan natin na ang market value nito sa mga kolektor ay nagkakahalaga na ng 1,500 piso pataas. Kung gagamitin mo ito bilang 125 piso sa mall, parang itinapon mo na rin ang mahigit 1,000 piso na potensyal na kita mo sana kung ibinenta mo ito sa tamang tao. Dahil dito, mas okay ba itong itago na lang at ibenta sa mga kolektor kung sakaling makahanap ka ng ganitong barya? Ang desisyon ay nakadepende po sa iyong layunin. Kung ikaw ay isang taong nag-iipon ng mahalagang piraso ng kasaysayan at hindi mo naman kailangan ng agarang pera, mas okay na itago mo muna ito. Ang mga commemorative coins na tulad nito na gawa sa Nordic Gold at may temang Jose Rizal ay may tendency na tumaas ang halaga sa paglipas ng mga dekada. Habang tumatagal at nagiging mas bihira ang barya, mas nagiging agresibo ang mga bagong kolektor na makuha ito. Kaya maaring maging magandang investment ito sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay nakahanap o nakakuha ng ganitong barya, ngunit wala ka namang interest sa numismatics o pagkolekta ng barya, mas okay na ibenta mo na ito sa isang interesadong kolektor ngayon. Sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga lehitimong coin collecting groups, masisiguro mo na mapupunta ang barya sa taong magpapahalaga rito. At ikaw naman ay makakakuha ng magandang tubo mula sa face value nitong 125 piso patungo sa market value nitong mahigit 1,500 piso. Siguraduhin lamang na huwag itong lilinisin gamit ang mga kimikal o lason tulad ng acid o toothpaste dahil ang paglilinis sa barya ay nag-aalis ng natural nitong patina at luster na siyang nagiging dahilan ng pagbagsak ng halaga nito sa mata ng mga eksperto. At ayan, sa kabuuan, ang 125 piso Jose Rizal commemorative coin ng taong 2022 ay isang kahangahangang obra ng sining at pananalapi dito sa Pilipinas. Pinagsasama nito ang modernong teknolohiya ng paggawa ng barya gamit ang Nordic Gold at ang malalim na paggalang sa kasaysayan ng ating pambansang bayani. Kung mayroon ka nito, hawak mo ang isang piraso ng yaman ng Pilipinas na may mataas na halaga. Palaging maging mapanuri at alamin ang tamang impormasyon upang hindi maloko sa tunay na presyo ng mga ganitong uri ng barya sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood at panoorin naman ninyo sunod ang recommended video natin dito.